Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Nakatawid na nga ng ating bansa itong bagyong Uwan at nandito na po yan sa may West Philippine Sea. Bago natin talakayin ang iba pang detalye niyan, balikan natin muna kung saan ito dumaan. Ang bagyong Uwan po ay nagkaroon ng very close approach. So almost landfall dito po sa hilagang bahagi ng Catanduanes. Yan po ay kahapon, umaga po yon at dyan po natin unang naramdaman ang hagupit. Ito pong bagyong Uwan, yung kanyang pinakamalakas na hangin na malapit sa gitna at yung kanyang malalakas na pag-ulan. Samantalang bumaybay po yan dito after sa may eastern section ng Bicol region. So nadagdagan po yung ating malalakas na pag-ulan dyan at malalakas na bugso ng hangin. Kumilos po yan paitaas, tumungo dito sa area ng Central Luzon na kung saan nagdulot po yan ng malawakang storm surge. Dito po sa mga baybaying dagat sa eastern section ng ating bansa, lalong-lalo na or particularly dito po sa areas ng Aurora, Quezon, Bicol region, kasama po dyan ang Eastern Visayas, maging dito sa areas ng Isabela, Eastern section yan at ang Cagayan. So tumaas po yung ating tubig dyan, dulot ng pagtawid o pagdaan o paglapit nitong Super Typhoon Uwan. Naging Super Typhoon po yan habang binabaybay itong Eastern section ng Bicol region. At yan nga po ay naglandfall kagabi, around 9:10 ng gabi, dyan po sa areas ng Dinalungan sa may Aurora. Tumawid po yan ng Quirino, nakarating po ng Nueva Vizcaya at tumawid po dito po sa may area ng La Union at nakalabas nga ng West Philippine Sea via La Union, dyan po sa Ilocos region, kanina pong umaga. At kasalukuyan, yan po ay nandito na, kalagitnaan ng West Philippine Sea. Kasabay po ng pagtawid niyan, dito po sa ating mga kalupaan at kabundukan, dito sa Northern at Central Luzon, nakitaan po natin ito ng paghina. Pero ngayon, ito po ay nasa typhoon category pa din naman ng Pag-asa. So, malakas na bagyo pa rin po ito. At yan po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 150 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, may mga pagbugsong umabot sa 230 kilometers per hour. Pero yan po ay patuloy ng lumalayo sa ating landmass o kalupaan. So yung kanyang pinakamalalakas na hangin is lumalayo na po sa atin. Pero again, napakalawak po ng bagyo na ito na nasa 780 kilometers yung kanyang kabuuang radius. So yung kanyang kabuuang diameter ay lumalagpas pa ng halos 1,500 kilometers. So yung kanyang wind field ay umaabot pa rin po sa malaking bahagi ng ating bansa up to dito po sa ilang bahagi ng Visayas. Significantly, nabawasan naman na yung ating mga pag-ulan pero meron pa rin po tayong mga possible na mga pag-ulan, particularly dito po sa mga areas na malapit pa sa gitna ng bagyo at yung kanyang inflow ng hangin ay nakaka-apekto pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon, including dito sa Metro Manila. Ito pong bagyong Uwan ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 125 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union at unti-unti nga pong lumalayo na sa ating bansa. So narito po ang pinakahuling track ng Pag-asa para dito sa bagyong Uwan na isa ng typhoon category na lamang pero yan po ay possible pong bahagya pang lumakas habang kumikilos pa itaas. Pero meron tayong tinatawag na pagpasok ng ating amihan o ng ating northeast monsoon. Meron niyang cold air intrusion o pagpasok ng malamig na hangin. So basically nahihinder po yung kanyang paglakas. Maliban dyan, sumasabit na yan doon sa ating tinatawag na frontal system. Kaya nakikita natin ito ng pag-recurve. So bukas ay maaring, o maya-maya lamang, maaring makalabas na to ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Pero makikita natin dito na yan po ay magre-recurve, sasabit nga doon sa ating tinatawag na frontal system at yan po ay maaring pumasok muli sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero nandito na po yan sa itaas na bahagi ng ating bansa. Dito po sa may bahagi ng Taiwan, meron tayong mga possible pa na windy or gusty conditions dito sa ibabang bahagi ng ating bansa. Well, dito po sa areas ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon dahil sasabi tayo sa kanyang wind field. Pero yung ating significant na damaging winds at mga malalakas na pag-ulan na associated sa gitna nito is hindi naman naaabot muli sa atin. At kasabay po ng pagtama niyan dyan sa may Taiwan, maaaring sa darating na Wednesday hanggang Thursday, meron pa tayong nakikitang paghina niyan at kasama nung pagpalo nung kanyang amihan or nung amihan dito sa kanya. So meron tayong possibility na tuluyan na po yung malusaw bago mag-weekend. Sa ngayon, nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang Pag-asa sa mga areas na medyo malapit to sa center o gitna ng ating bagyo. Pero habang lumalayo po yan, mababawasan na rin po itong mga ito. Nakataas po ang Signal number 4 sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, La Union, Benguet, kasama po dyan ng Nueva Vizcaya, maging ang areas ng Pangasinan. Kasabay din po ng paglayo nitong bagyong si Uwan, nababawasan na rin po yung ating mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero again, possible pa rin po yung ating mga pag-ulan dito po sa mga areas ng La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, kasama po dyan ng Zambales. Yan po ay mga possible na heavy at kung minsan intense rains ba dahil doon sa ating inflow ng hangin at doon sa ating outer bands or outer rain bands nitong bagyong si Uwan, although papalayo na yan sa ating bansa. Ang malaking bahagi ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon, kasama po dyan ng Metro Manila,
ilang bahagi ng Quezon at Mindoro. Meron pa rin tayong possible na minsan moderate at kung minsan heavy na mga pag-ulan dahil pa rin yan sa outer band. So malawak po itong bagyong Siwan. So hindi pa po tapos yan. So ito pong mga areas na to ay nasa kulay dilaw. Hindi lang masyado dito kita sa ating graphics. So again, although nababawasan, mag-ingat pa rin po tayo dahil yung ating lupa ay saturated at madali pong gumuho or possible po yung ating mga flash floods and landslides. At yung mga areas na inulan, yung kabundukan, is dumadaloy po yan sa mga tributaries natin o sa mga daloyan ng tubig. So yung ating main ilog o yung ating malalaking ilog is possible pa rin pong umapaw kapag nakarating na yung tubig sa ibaba na nanggagaling sa bundok. So mag-ingat pa rin po tayo dyan. Para naman sa banta ng storm surge, since sumihina yung ating bagyo, nababawasan din po yung banta ng storm surge niyan. Pero again, ito po ay nasa typhoon category pa din. Meron pa rin tayong ini-expect na malalaking alon, particularly, na lumipat na po yan dito sa kabila sa mga baybaying dagat ng western section po ng Ilocos region. Kasama po dyan ng Ilocos Sur, Ilocos Norte at La Union, maging dito sa areas ng Pangasinan. Malalaking alon pa rin po ang ating aasahan dyan na idudulot itong bagyong Uwan. Kasama na po dyan ang western section ng Central Luzon, ang areas ng Zambales at Bataan, maging dito po sa extreme northern Luzon. So mag-ingat pa rin po tayo lalong-lalo na po yung mga areas na nasa tabing dagat or nasa tabing baybaying dagat. At maliban dyan, mag-ingat pa rin po tayo sa mga possible flash floods and landslides sa mga posibleng epekto ng mga outer bands or outer rain bands itong bagyong si Uwan. Balikan natin ito mamaya. Muli ako pong inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.